Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat sa oras po ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga insight, salita po ng ating Panginoon na patuloy na magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mga salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Are You a Child of God Too? Ayan po. Kung naaalala niyo po yung shinare ko nung nakaraang linggo na ganito rin po yung title na Are You a Child of God? Ito naman po yung part 2 niya. Kung doon po sa unang message ay pinabahagi po ng ating Panginoong Diyos kung paano tayo o paano natin makiklaim yung title na I am a child of God at kung ano yung dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng rights na maging anak ng Diyos. Dito naman po, sa mensahe nito, nais pong iparating po ng ating Panginoong Diyos kung ano naman po yung kahalagahan o yung mga benefits na natatanggap ng mga tinatawag na child of God. Kaya po, sa mensahe nito, nawa po ibuksan po natin ang ating mga puso at naway magnasa po tayo. Kung tayo po ay hindi pa po na nagkakaroon o hindi pa po tayo talaga sigurado na tayo a child of God, kailangan pong buksan natin ang ating mga puso, tenga sa mensahe nito upang magnasa po tayo at hangarin po natin na maging isa sa mga anak ng Diyos. Kasi po napakahalaga at napakaganda ng mga benepisyo kapag ikaw po ay itinuring na child of God. Ayan po. Ano po ba yung mga benefits o mga kahalagaan o yung mga nakiklaim ng mga tinatawag na child of God? Number 1, kapag po isa ka sa naka-entitled na child of God, number 1 po na pwede nating makuha ay yung tayo po yung magiging receiver sa promise ni Lord. Ayan po. Kasi po, akala ng iba, ang Diyos ay yung promise ng Diyos ay lahat pwedeng makakuha. Hindi po lahat ng tao ay pwedeng makakuha doon sa promise ni Lord. Yun lang pong mga anak niya yung pwedeng makareceive ng promise ni Lord. Ayan po. Bakit po sinabi yung mga anak lang niya o yung mga tinatawag na child of God, yun lang yung may karapatan na makareceive ng promise niya dahil sila po yung mga nananampalataya at nananalig sa natotoo sa Diyos. Ayan po. Kasi po kung hindi ka naman po child of God, parang sa isang bahay, kung hindi ka naman miyembro ng pamilya, it's impossible na ma-receive mo yung promise ng o blessing nung tatay, yung padre di pamilya, di po ba? Unang ibibigay po ng padre di pamilya yung kanyang mga blessing o yung kanyang mga promise na ipinangako dun sa kanyang mga anak. Ganyan po. Kung ganyan po yung pinaka-illustration niya. Kaya po, napaka-blessed po ng mga may title na pinanghahawakan na child of God o yung mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus, yung mga nabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Napaka-blessed po ng mga anak ng Diyos dahil sila po ang receiver ng mga promise po ng ating dakilang Diyos na banal. Pangalawa, yun po, sila rin po ang receiver ng blessing ni Lord. Bago po kasi ibigay ng Diyos yung blessing niya, yung mga favor niya sa iba, ibibigay niya muna po yan sa kanyang mga anak, sa mga binigyan niyang karapatan na maging anak niya. Yan po yung katotohanan. Kaya po napakahalaga at napakalaking benepisyo yung tayo po ay maging anak ng Diyos o yung mabigyan po tayo ng title na I am a child of God. Ayan po. Marami pa po. Kapag tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay covered po ng protection ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwan. Yan po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. At lastly, tayo po yung magiging daluyan o tampulan ng pag-ibig ng Diyos o tayo po ang magiging
apple of the eye ng Diyos kasi tayo po ang kanyang mga anak. Kaya po kung titignan po natin, bakit napakahalaga? Bakit napakahalaga ng mensahe nito? Bakit pilit pong ibinabahagi ng Diyos ito na magnasa po tayo sa mga taong hindi pa talaga tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Hindi pa po naisuko ang buhay nila sa ating dakilang Diyos. Ang katotohanan po niyan ay hindi po kayo entitled o wala pa po kayong rights to become o mag-claim na child of God. Yan po yung katotohanan. Kaya po, akala po ng iba na pare-parehas lang yung pagtingin ng Diyos. Tama, totoo po, nasa Bible naman yan. Parehas lang po yung pagtingin ng Diyos sa pamamagitan, sa ibang aspeto. Pero yung about the promise, about the blessing, about the favor and protection, na muna pong na kumiklaim po niyan ay yung mga anak o yung binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya o yung mga tinatawag na child of God. Yan po, sila po ang unang receiver bago po ibigay ng Diyos sa iba ang kanyang mga favor, ang kanyang mga promises, ibinibigay po ng Panginoong Diyos una sa lahat, sa kanyang mga anak muna. Yan po yung katotohanan. Doon po sa Bible na sulat, pinapaulan ng Diyos sa mga mabuti at masama, parang sa ibang aspeto po, pero about sa aspect ng favor, aspect ng provision, protection, peace, yan po ay ang unang priority po na nakaka-claim dyan, yung mga anak ng Diyos. Kaya po, sa mensaheng ito, nais pong ipabahagi sa inyo ng Panginoong Diyos ito, hindi po para po makita yung ang Diyos hindi patay, hindi po. Nais po ng Panginoong Diyos na magnasa po tayo, mag-desire po tayo na maklaim po yung title na I am a child of God. Paano po mangyayari yon? Katulad po ng sinare ko last week, we need to surrender our life to our Lord God and accept our Lord Jesus sa ating buhay, sa ating puso bilang Panginoon na personal nating tagapagligtas. Kapag po kasi tinanggap na natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, nasulat po sa Book of John chapter 1 verse 12 na ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay bibigyan ng karapatan na maging anak niya. Di po ba? Kaya kailangan po natin isuko ang buhay natin. Hindi lang po doon sa, kiniklaim ko na si Jesus, hindi po. Dapat makita po yung bunga doon sa pag-claim natin kay Jesus. Kasi po, kapag po isinuko natin yung buhay natin sa ating Panginoong Yesus at siya po ang pinaghari natin sa ating buhay, guarantee po yun, mababago po tayo at madali po tayong makakasunod sa kalooban ng Diyos. The more po natin nasusundan yung kalooban ng Diyos, doon po siya nagbibigay sa atin ng mga favor, ng mga provision, ng mga blessing sa atin. Kaya po, it impossible na sabihin mong ikaw ay child of God kung hirap na hirap kang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagulog po sa atin ng dakilang Diyos na banal sa oras na to, naway maging patnubay at gabay po natin ito at naway magbigay po ng sapat na kaalaman at ang magkaroon po tayo ng desire na patuloy pong na mahangad natin na tayo po ay magkaroon ng karapatan bilang matawag na child of God. Muli po sa munting mensaheng pinagulog po ng ating dakilang Diyos na banal, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating Diyos at patuloy kong binabalik sa Kanya lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.